Napansin ko lang lahat ng kainan na dinadayo ng mga locals wala sa main road, nandun sa mga inner alleys. Nakita nyo naman 'di ba? Ginagawa nila yung mga dumplings doon, no? Freshly made. Like super famous daw to sa mga local. When I said taking my times daw, ito na yun. Talaga, I'm taking all the time. I need to relax and rest. And hindi ako nagmamadali. Ganyan. Ginagawa ko yun na lang. Ayoko nang ma-pressure sa any itinerary. Pabalik na ako sa airport. See you! Ngayon lang ako nabahan sa security check sa buong buhay ko. Hola! So today is my last day here in China. And ngayon nag-ayos lang ako ng mga luggages ko. Kasi, di ba nga ang dami ko na pamili kahapon. So, sakto lang siya dun sa dala kong 28 inches na luggage dito. Ay, kita ba? Ito, sakto lang yung pinamili ko dito, as in, saktong-sakto siya. So, meron pa naman ako isang dala, itong expandable na to, na duffel bag siya na may gulong din, diba? Dito ko nilagay yung mga iuuwi kong mga gamit ko. Pero, meron akong mga gamit na hindi na iuuwi. So, ito. Ayan. Ito, iiwan ko na sila sa China. Bye-bye na. Kasi hindi na talaga kasya. So, lagi ko naman itong ginagawa. Kapag hindi na kasya sa luggage ko, yung mga damit ko, iniiwan ko na. Okay lang naman lahat yan. So, okay lang. So, today, I think mag-11 na. And hanggang 12 lang ako dito. Check out ko na. Then, ang flight ko kasi is 12 a.m. So, ang gagawin ko, iwan ko muna itong mga luggage dun sa reception. And then, iikot-ikot muna ako kung saan ako mapunta. Tapos, by around 6 p.m. to 7 p.m. magta-travel na ako papunta doon sa airport. Ayan. So, itong luggage ko, hindi ko alam kung mag-i-exceed to sa 20 kg capacity or limit ko. So, ang gagawin ko pagdating ko sa airport, i-aano ko na siya, titimbangin ko na siya, and then kung hindi man pumasok, hindi muna ako mag-check-in, titimbangin ko muna. So, kung sumobra siya, tsaka ako mag-a-add ng baggage allowance. Pero hanggat hindi pa naman siya sumusobra, hindi muna ako mag-a-add ng baggage allowance. So, yun lang. That's what will happen sa last day ko here in China. And samahan niyo pa rin ako dito sa last day ko, and tignan natin kung ano yung mga lugar na ma-explore natin today. Ciao! Ayan, so maghahanap muna tayo ng kakainan natin. Hindi pa ako nakakalakad dito sa side ng hotel ko na to. Kaya ito muna yung i-explore ko. Well, daming kainan. Hindi mo masarap po. Kabubukas lang yata nito. Oh, ang daming kainan dito pala. Oh, ito. Kasi ang daming tao. Ang daming tao, shit. Lunch time kasi. Hanap tayo na wala masyadong tao. Takot sa tao yun. Wait lang, hanap tayo. Ang daming kainan, oh. Ganito pala yung mga schools nila, oh. Ang ganda. Ganda ng school. May mga bata naglalaro dyan. Ayun, oh. Wow. Ganda ng school. Lakad lang. Grabe yung mga food rider dito. Delivery food rider. Sobrang busy nila. Ayan, mga delivery food rider yan pumapasok dito sa building na to. Grabe. Ayan, delivery food rider din yan. Halos lahat nakikita ko delivery food rider. Ala, tingnan nyo, ang ganda. Public school nakalagay. 1886 to 1894. Ayan. So, naglalakad lang ako dito. Nakita ko yan. Ang ganda niya. Napansin ko lang, lahat ng kainan na dinadayo ng mga locals, wala sa main road. Nandun sa mga inner alleys. Kaya kung naghahanap kayo ng masasarap na kainan na talagang dinadayo ng locals, pumunta kayo sa mga loob-loob na mga alleys dito. Dami ko nang nadaanan na kainan, kaso ang dami rin tao. Ewan ko ba kung introvert ba ako o ano. So, naghahanap pa rin ako ng kainan. Ang pinupuntahan ko, yung mga residential areas.
So, dito kasi mas mura. Tapos, makikita mo kasi maraming locals. Tapos, parang nasa inner alley siya. So, pag pumupunta yung mga locals doon, ibig sabihin, alam na, affordable tsaka masarap. So, dito parang maraming dumplings. Yan natin yung specialty nila. Tapos, ano yung delivery. Tapos, may gumagawa ng dumplings. So, dito na yung napili ko. Ito na yung magiging lunch ko. Since talagang nag-crave ako sa masarap na dumplings. National chain brand, fresh dumplings. Fresh dumplings wala talaga yun. Sisay! Ang bango, may peanut. May peanut siya. Looks good eh. Ito siya. Yung 1G, yung 1 chow. Yun yata yung store nila. $12 for 27 yuan. Ano, shrimp table. Na dumplings. Tapos yung sauce niya parang peanutty. Peanutty yung taste. Tapos ito, ang sarap ng sauce. Tapos maanghang. Basta ang sarap. Parang ang peanut butter yata, te. So yung sabaw niya, parang soy milky yung lasa. Tapos nagpadagdag ka sa ng chili ko, ganyan. Pero ang sarap, promise. Ang sarap. Okay, ito yun. Ito yung kinainan ko. Ilalagay ko na lang dyan yung map. Sobrang sarap ng mga dumplings nila. And nakita nyo naman, di ba? Ginagawa nila yung mga dumplings doon, no? Freshly made. Tapos, nakakuha na rin sila ng mga awards. Ayan, dumplings rank first 2021, 2019, 2021. So, may recognition na rin tong store na to. So, yung kinain ko kanina, grabe, wala akong masabi. Masarap talaga siya. So, dito siya makikita. Ito yung surroundings niya. And lakad-lakad lang kasi din ako eh. Tapos pag may nakita kong kainan na feeling ko okay, ayun, nag-i-stop ako. Pero nandito ako sa may bandang residential area. Kung gusto nyo makakita ng masasarap na kainan, make sure na ang puntahan nyo is yung mga residential part na area if you want to explore with food. Ayun, katulad nito, nasa residential part ako ng area. Wala ako sa mga central business district. Kasi alam nyo naman yung mahanap nyo doon, yung mga restaurant talaga na may mga price. So, pag nasa residential area kasi kayo, syempre, ang prices dito talagang pangmasa din. So, kung makikita nyo, mga 20. So, magkano lang yan? 160 pesos, makakakain ka na. Katulad nito, tingnan nyo yung presyo doon. Ayan, 18.25. Meron ka ng decent na meal. Tapos, ito pa restaurant din. Yan, magkakatabi sila yan dito. So, yan lang advice ko sa inyo. If you want to explore food, residential area kayo pumunta. Huwag sa CBD or sa mga masyadong touristy na spot. Bale, ito pa yung ibang kainan dito sa area na to. Pila-pila sila. So, dito kayo makakahanap ng mura at masarap na mga pagkain. Kapag maghanap kayo ng food, huwag kayo dun sa touristy spot. Daan. Kung gusto niyo talaga ng mga authentic at masarap at mura, dito talaga kayo pupunta sa mga residential. Sa mga inner roads, ganyan, yung mga alleyway. Ito pala yung road, Zapo Road. Ayan. So, dito ako kumain, Zapo Road. So, tumambay muna ako dito sa Grand Blaze Made in Shanghai. Ano sila? Pastry and bread shop. And I think they're really famous. Teka, hindi ko na naman ng video. But basically, bumili na naman ako pampasalubong ko. Yung isa parang chicken bread yun. And then yung isa, cream puff ulit, bumili ako. And then, may isa pa akong chocolate na parang cream puff na style. Kaya, ayan yung nakatekno. Hindi ko na naman alam paano ko ito ipapasok. Ayan, so dito ako bumili ng bread and pastries. Like, super famous daw to sa mga local. And they make trendy breads and pastries also. So, mukha naman siya masarap. Kaya,
bumili ako. So, yun na yung pasalubong ko. Kung naghanap kayo pasalubong perfecto, hanapin nyo na lang sa map kung saan yung mga branches ng Grand Lease. Basically, for this specific branch, nandito ako sa North Bund. Ayun. So, eto siya. Diba? Ang gandang pasalubong. So, basically, umupo muna ako dito sa tapat ng Grand Lease. And papahinga muna ako. Nagpapapas na lang ako ng time bago ako pumunta ng airport. Ayan. And, parang wala na ako energy masyado maglakad pa. When I said taking my time slow, eto na yun. Talaga, I'm taking all the time. I need to relax and rest. And hindi ako nagmamadali, ganyan. So, basically, slow travel talaga to. Ayoko nang ma-feel bad if meron man akong mga lugar na hindi ko napuntahan. Basta kung ano yung gusto ng puso ko. Gusto ko pahinga ako. Gusto ko maglakad ako, kain. Ginagawa ko yun na lang. Ayoko nang ma-pressure sa any itinerary. Though I created one, pero I'm sure naman lagi yun, every travel ko, hindi naman siya nasusunod. But, importante din siya kasi it serves as our guide whenever we travel. Ayun, ngayon, people watching ako. I'm just observing the people, kung ano man yung ginagawa nila, naglalakad, ganyan. Ayun, so I want to observe, right now, ang highlight ko is the people around me. And it's really nice na I don't really understand them. So, ito yung freedom sa solo traveling kasi you get to do what you want to do. Hindi ka na pressure because meron kayong pupuntahan, something like that. So, kaya for me, ang solo traveling ko talaga is indeed pahinga talaga. It's a rest. It's parang to refresh my mind and to have that freedom, alam mo yun, freedom to do whatever I want in a country or in a place where people doesn't really know me. And ang sarap sa feeling nung nag-uusap sila tapos hindi ka naiintindihan. It's like basically, there's a silence in that wherein yung mga tao sa paligid ko nagsasalita and yet hindi ko sila naiintindihan. To me, that's silence. And with that, diba kasi hindi na pinaprocess ng utak ko whatever it is na meron. Kahit na may nag-aaway dun eh. Since di ko naman naiintindihan, napapahinga yung utak ko kasi I don't need to process kung ano man yun. Ang tip ko lang sa inyo whenever you are traveling solo, just be worried about your surroundings, about the people that you encounter. Pero not too defensive. Alam mo yun, maging aware lang kayo what's happening with your surroundings. Maging aware kayo but not overthink of what will possibly happen. So, ayan. So, right now, dito lang ako. I'm just taking time, chill. People watching. That's it. So, I'm still here sa may bandang North Sichuan Road. Meron ako nakitang parang park dito. Tapos ito yung mga coffee shops. Meron dito. Magtatry ako ng isang coffee dito. Ayan, Manor Coffee. Ay, wait lang. Ayan, Manor Coffee, Chaggy, Starbucks meron din dito. This is just a walking distance away from sa accommodation ko na Yuhang Hotel. So, kung doon din kayo mag-i-stay, pwede kayong pumunta dito sa North Sichuan area. Maraming kainan, cafes, and everything. Ayan, Giftopia. Ayan, so ang ganda din ng mga buildings, Loki. It's nice, right? Ang ganda. Tapos nandito din yung North Sichuan train station din. Nandito din sa area na to. Ayan. So this is it. Yung mga coffee shops dito. Ang ganda din. May CR. Ito pala may CR. Ayan, may CR. Ano kaya nasa dulo? Simbahan niya. According kay A-Map, nandito ako sa Yichi Garden, North Sichuan area. Ayan. Ganda rin dito kung gusto nyo mag-picture-picture. Ayun na. Ujin Road. It's nice. So, andin yung mga Starbucks sa kabila. Pets Park. Oh. Meron silang Pets Park. Sana all. Ito pala, Shanghai Hi-Fi Cultural Center. Wow. There's oranges. Sabi hindi pala, no? Ay, hindi. Ganda, oh. Bajin Library. If you are interested in books, ayan, may library. Well, ang ganda dito sa area na to, in fairness. Iba talaga pag naglalakad ka lang. Ang dami mong mapupuntahan. Ito, Life Hub at Bond Central. Parang it's like a mall. I think, mall nga siya. So, ang dami mapupuntahan dun malapit sa Yuhang Hotel. Like, malalapit. Kasi, these are the areas na hindi mo usually kasi
alam mo yun, napapanood sa vlogs na pinupuntahan. Because others kasi are more focused with, syempre, yung mga touristy area. But if you go off-grid, as in mag-off-grid ka, marami ka pa talagang makikita. Loki, naglalakad lang ako, pero ayun, yung mga nakikita ko, pwede na ako pumunta sa mall. Pabalik na ako, by the way, sa hotel, kunin ko na yung luggage. Kailangan ko pang isipan kung paano ko to ipapak. Kaya pupunta na rin ako sa airport ng maaga. Yan no, ang dami mo talagang ma-explore kung maglakad-lakad ka at wala ka itinerary. Ang ganda dito. Kung gusto mo mag-picture-picture, yan. Ano ba to? Pet store? Nice. Galing mo. May mga pet store sila na ganyan. Parang restaurant ng mga pet. Or pet-friendly sila. Putin ko lang tong area. Tapos may parang something pa din sa taas. Yung may mga pink na cameroon. Eto, ano ba to? Culture center nila, ito. Yan pala yung nakita ko sa likod. Ayan, so ito pa yung mall. Ayan, ang dami rin mga restaurants. Ano ba? Bakit nakataas? Ayan, marami pang stores and cafes dyan. Ala, ang ganda naman nun. Vintage crab. H.O. Oh. Ito yung buong area. Malapit lang siya dyan sa may high time na building. So ito na pala yung Chaggy kanina. Starbucks. Ito pala yung harap nila. Likod pala kung nasan ako kanina. Ayun. If you want a place na hindi masyadong pinupuntahan ng mga tourists at may Shintandy vibes, ayan, I suggest you go here sa North Sichuan area. Itong building na to, yung kanina, ito. Ayan. This is at Life Hub Central. Ayun, Life Hub at Band Central. So, dyan na lang yung ipin nyo para makapunta kayo dito. Pabalik na ako sa hotel para kunin yung luggage ko. See you at the airport. Ayan. Alam naman natin pag nagta-travel, grabe yung lakaran. Kaya dapat ready kayo. Nakapag-warm up kayo para hindi masyado sumakit yung mga katawan nyo. Ayan. So, kung makikita nyo, diba, North Sichuan Road nakalagay dyan. Dyan ako naglakad, mga sa loob-looban. Talagang ginawa ko siyang parang maze. Tapos doon ako nakahanap ng masarap na kainan. Kasi residential area na yan eh. So, andun talaga yung mga mura, masasarap na food. Pero dito, sa area nito, ayun, marami din kainan na mukhang legit, authentic, tsaka masarap. At mura. Ayan. Malapit lang to sa Yuhang Hotel. Again, Yuhang Hotel. The best talaga yung hotel na yun. Mura na, tapos malinis pa. Kaya highly recommended. Yan lang, malabat na ako. Bye-bye! Sige, travel. Paano? Paakyat ka. Paano bababa? Paano? Wait lang. Ipon muna ko energy. Grabe. Kinaya pa, girl. Kaya ko pa to. Konti na lang, diba? Grabe. So proud. Ayan, currently nasa East Nanjing ako. Tapos, dapat naka-green yan. May nakalagay kami. Putong Airport, Regional 1 and 2. So, yan, tama yun. Pag naka-color green yan. Okay, back to the airport. Let's go.
Sayang hindi ako nakasakay ng maglev. Pero kaya din lang. Ayan, Terminal 2. Nakalagay naman dyan, Terminal 2. So, dito sa may arrival, sa international arrival, ano ba yung ano to? Basta dito sa international arrival, dito rin kami nag-arrive sa level na to. So, may Starbucks, McDonald's, pero nung dumating kami, bukas pa naman yan. Tapos may mga kainan sa dulo. Silipin ko lang kung anong meron dun sa kainan dun sa dulo. Yung departure yata is sa taas. Later, I will try to figure out kung nasan yung departure. Since maaga pa naman. Actually, nakalimutan ko yung flight ko. Akala ko yung flight is, 12. Putek, ang flight pala is 1:30 a.m. Andito na ako ng 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 hours. Well, anyway, okay lang kasi i-check ko pa yung weight ng luggage ko kung tama ba. Kasi nga, hanggang 20 kilos lang, di ba ang dami kong biniling noodles. So, yun, para ma-double check ko rin kung tama. Ayan, so dito yung kainan. Para na siyang food court. In fairness, mura din yung parang ramen na noodles. Ito Japanese food. Ayan 16.49, 35.38. Ang mura. Kasi 38, parang 40, sabihin 160 plus 160, 320. Tama ba ka? Basta nasa 300 lang, mura din. Papayos pala to. So, ito din, meron din dito isa pang kainan. Chinese naman. So, yung mga nandito, Japanese, Chinese, tsaka yung Popeyes. Tong Fat 2 restaurant. Ito Chinese. Try natin. Kain tayo. Guys, alam mo kung tutuusin, mas mura pa yan kaysa sa ang mura ng airport meals nila dito. Kasi yan, tinan mo, yung rice na yon 25 yuan. 25 yuan, 200 pesos. 36 yuan, 289. Samantalang sa airport, yung isang ganun na cup noodles, 300 pesos. Di ba? Yung airport natin sa Pinas. Samantalang dito, mura talaga. Mura yung food nila. Anyway, kain tayo? Grabe yung train ko pala from East Nanjing Road hanggang dito with 17 stops or 57 pesos lang. Diba? Sobrang mura. Pero kung i-didi mo yun, abot yun na 1.5. Guys, pag may nakita pala kayong ganito, tapos green yan, diba? WeChat yan. Ibig sabihin, sa WeChat kayo mag-order. So, what are you going to do? Punta kayo sa WeChat. And then, tap nyo yung plus sign. And then, scan. So, pag in-scan nyo yan, o-open niya yung menu ng restaurant where you can order. Although, tinan mo, tong Fat 2, yan yun. So, I think number of persons to is that. Yun nga lang ang challenge, hindi siya English. Meron ba English to? Ayun pala. Tapos, para maging English yan, itap nyo dito. And then, punta kayo yan. May nakalagay dyan, translate. Ewan ko nakikita nyo yan. Punta kayo sa translate. Ayan. Please select the number of people to eat. So, number 1. Start ordering food. Ayan. So, after nyan, pindutin lang ulit natin yung nasa upper right dito. And then, ayan. Kung makikita nyo, automatic na siya nagta-translate sa English. Okay? So, ayan. English na. So, dito kayo o-order ng food nyo. So, ano bang masarap? Soy sauce chicken. Porong ang sarap. Shangyuan signature roast. So, ayan. Pag nakapili na kayo, ayoko na ng duck. Gusto ko ng chicken. So, siguro ito, select. Select ko to. And then, join shopping cart. Means yung add to cart. So, 38 na yan. Ayun. Kailangan ko lang i-authorize yung phone number ko dito. Na siya. Ayun. So, i-bind nyo na lang din pag nag-ask. Ayun. Join shopping cart. And then, add tayo ng... Di ba, ang dali lang mag-order dito. As in, parang contactless kinenso. Gusto ko ng kanin. Kasi yung kanin. Rice with fried shrimp. Ito, 5 yuan lang yung rice, so. Mag-add na ako ng egg. Full cooked egg. Saka, mukbang na naman tayo, guys. Sige nga, isang rice. Yan. I think okay na ako. Hong Kong style tofu yata to. Mukhang masarap din. Go place your order. Tapos, nasa seat.
Ang galing no, nadidetect na side of the meal, 829. Ito yun, yung seat na yun. Ayun na. O, diba? Tapos alam na nila, nandito ko. Yan. Tapos, naka-in-store dining, dine-in. 2 people. Hindi, 1 people lang ako eh. Baka good for 2 tong in-order ko. Ewan ko. Basta, ayan, total 49 you want. Then, go pay for it. Tapos, isuserve na lang dito yung meal. Diba? Ayan. Tapos, confirm. Reaching pay. Wait. Ayan. May pera pa ba ako? Wala na yan. Verification ko? Ala, nag-ask na naman ng verification. Ayun, buti na lang nakaka-receive dito. 先创个 remind all the tax giant, ask them how much money you plan to spend next year. Ayan, okay na. Yay! Just press done kasi done na tayo. And then, ayan, may status to. Table number 829, waiting for food. Order time. Tapos kung saan ka nag-order. Ang galing, no? Shishay. Ano yun? Parada na yun. Shishay. 17的南方吗？ This is my dinner. Ayan na, dumating na yung dinner ko. Hey! So, ito yung chicken. Egg, tsaka rice. Yum! 400 peso meal sa airport ng Shanghai versus sa 300 na cup noodles sa airport natin sa Philippines. Diba? So, sulit na rin to. I mean, for an airport meal, why not? Ayun, tignan natin. Ito, I think, ito, this one is a soy chicken. Soy chicken, Shanghainese soy chicken. Grabe, ngayon pa lang ako kakain ng kanin. Literal. Sarap. Grabe. Masarap. Malasa, malinam siya. Ano to? Parang sauce. Parang oil saka onion chives. Tsaka ang dami ng servings nila. Ang sarap. Pwede rin kayo kumain dito just in case nasa airport kayo. Hindi ko lang alam kung bukas sila ng madaling araw. Kasi usually, yung mga flight ng Cebu Pacific, 12 yung dating. So, hindi ko sure kung open pa to. But yeah. Marami naman kayong option ng pagkain nandito eh. So, hindi kayo magugutom. Yun lang, kain muna ako. If you want to check the weight of your luggage, andito siya sa malapit sa gate 21 and 28 siya malapit. Uy, pwede na yan. Pasok. Pasok sa banga. Reality check. Isa pa nga. 20. Okay, 20.27. 6.5. Kulang pa nga. 7 kilos, diba? 20.27. Happy! Ayun guys, kung gusto nyo i-check muna yung baggage nyo, andun lang siya sa 21 and 28 na gate. And then, ang check-in counter ng Cebu Pacific is nasa letter G. Ayan, so nakalagay naman sa taas kung anong letter yon. Ngayon lang ako nabahan sa security check sa buong buhay ko. Grabe. Sobrang higpit nila sa security check. Di ba nga yung power bank kailangan may CCC logo? So, nag-gamble kasi ako ng power bank ko na walang CCC logo. Chinek talaga nila. Pero nakapasok naman ako. Ayun, so okay naman ang lahat. Ganito kalaki bag ko. Di ba kanina maliit lang yan? Pinapasok sa akin yung tinapay na dala ko. Kailangan daw isa lang. O di okay G, expand ko to. Ayun, nakapasok naman yung ganyan kalaki. Carry lang naman. Ayun, ano pa ba? And also, nakuha ko na yung boarding pass. So, D86 yung gate. So, hinanap, paglabas nyo naman sa security check, makikita nyo na doon kung ano yung mga gate numbers. So, sundan nyo na lang. And I hope nagustuhan nyo tong video ko na to. And this will be yung series ng video na yon. So, kung hindi nyo pa napapanood yung mga previous videos, punta na lang kayo sa YouTube channel ko and panoorin nyo na lang din. Hindi pa ding mauna to kasi yung mga unang videos ko. Ay, sunod, D86 is where? CCR na ako. 77, 79. Diyos ko mo, ang dulo pa. Ayun, so dito ko natatapusin yung China travel vlog ko and I hope nagustuhan niyo yung video ko and
maybe sa susunod na video, i-share ko na yung tips and guides ko din sa inyo for your China travel, especially for solo traveler like me. Really please like and subscribe to my channel if nagustuhan niyo yung video na to. And if you want to follow my series, China travel series, pati yung mga tips, ayun, like and subscribe to my channel. And I will see you guys on my next vlog. If you have any question, comment it down below. So for now, yan lang. Ciao! If mahilig po kayo sa bread and pastries na gusto niyo rin magpasalubong, I think perfect to pang pasalubong. Meron yan dito sa Grand Leaf made in Shanghai. So I guess marami naman silang branches dito sa Shanghai, and also they make parang fusion ng traditional and trendy na breads. So what I got is iuwi ko to sa Pinas. Ayan, so ito yung chocolate na parang croissant. Tapos, meron din ako ditong salty puff, parang cream puff. Actually, yes, cream puff. And then, may vanilla cake na bread. Gusto lang binili ko ito. And then, yellow yan. Tapos, naka-insulated na rin siya na bag. Ayan. So, pasalubong yan. And then, may isa pa akong binili. Andito ba yun? Wait lang. Tignan ito. Ayan. Ito parang medyo malahopia style. Nakalimutan ko yung tawag. Ayan, tapos cream puff ulit. And then, ito chicken bread. Ayan, chicken bread. Ayun, so ito yung mga nabili ko. Tapos marami pa silang klase ng breads doon sa loob. Nasa DJI ko kasi yung video. Nasa camera ko. Ayan. So, try nyo rin sa Grand List. Try nyo rin Grand List made in Shanghai. Yun lang. Ang ganda ng mga tawiran nila, no? Ayun, ganyan, paikot. So, kahit saan ka pumunta, dire-diretso lang yung mga sasakyan sa ilalim. So, intersection kasi yan. Halos lahat ng tawiran nila, ganyan, paikot lang. Very efficient. Diba? Elevator pa. Tawiran lang yan, may elevator, diba? Mapapasa na all ka na lang talaga.